Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Acting Immigration Intelligence Chief Charles Calima tinanggal na sa pwesto matapos madawit sa isyu ng panunuhol ng Chinese gambling tycoon na si Jack Lam. Unang bahagi ng SSS pension hike ibibigay na sa Enero kahit hindi pa aprobado ng Kongreso ang joint resolution para sa 2,000 pesos across the board pension increase. Provincial buses bawal nang dumaan sa bahagi ng EDSA southbound simula bukas kasabay ng striktong pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy. Hiling na emergency powers na Duterte administration isinalang na sa sponsorship ng plenaryo ng Senado. Bilang ng mga Pilipinong mangingibang bansa, inaasahang tataas sa susunod na taon matapos makabawi ang Middle East sa naranasang oil price decline. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa bangga ng motorsiklo at kotse sa Cabanatuan City kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang bangga ng isang motorsiklo at kotse sa Barangay Bantug Norte, Cabanatuan City, alas 8:40 kagabi. Ayon sa driver ng kotse na si Rowena Magdaraog, papaliko na siya nang biglang bumangga sa kanyang sasakyan ang isang motorsiklo na galing sa kasalungat na direksyon. Pauwi kasi ako. So ako ay magla-left turn para sa garahe. Tapos bigla na lang mayroong bag, gano'n sa sasakyan. So nagulot ako may motor. Nagtamo ng mga gasgas sa iba't ibang parte ng katawan ang driver ng motorsiklo na si Anthony Zavala, 18 anyos, at ang angkas nito na si Haji de la Cruz, 16 anyos. Matapos malapatan ng first aid ay tumanggi na ang mga biktima na magpadala pa sa ospital. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinanggal na sa pwesto si Bureau of Immigration Acting Intelligence Chief Retired Police General Charles Calima dahil sa pagkakadawit sa isyu ng tangkang panunuhol ng Chinese gambling tycoon na si Jack Lam sa mga opisyal ng Bureau of Immigration. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na tinanggal na niya sa pwesto si Acting Immigration Intelligence Chief Retired Police General Charles Calima. Paliwanag ng kalihim na bahira na ang reputasyon ni Calima kaya't inalis niya ito sa pwesto kahit pa isa ito sa kanyang mga appointee. Kasamang tinanggal sa pwesto ang technical assistant ni Calima na si Police Colonel Edward Chan. Public office is a public trust. So all public officials like Caesar's wife must be above suspicion. Because of the gravity of the accusation, dapat, I believe, na ganun sa ginawa ko dapat kong gawin. Kabilang si Calima sa sinampahan ng reklamong corruption of public officials at wiretapping kaugnay ng umano'y tangkang panunuhol kina Immigration Deputy Commissioners Al Argusino at Michael Robles. Sinasabing napunta kay Calima ang 18 million pesos na bahagi ng bribe money galing kay Jack Lam para mapalaya ang mga Chinese illegal workers na inaresto ng mga otoridad sa kanyang Fontana Leisure Park and Casino sa Clark, Pampanga. Una nang inirekomenda kahapon ni Secretary Aguirre kay Pangulong Duterte na tanggalin sa pwesto sina Argusino at Robles dahil sa pagkakadawit ng mga ito sa iskandalo. Nagtalaga na rin si Aguirre ng mga OIC na pansamantalang papalit kina Robles at Argusino. Ayon sa kalihim, may mga susunod pang opisyal ng immigration na aalisin din sa pwesto. Alam naman natin ang reputation ng BI. Talagang marami dyan eh. Sobrang tingin ko rin sa dumi ng Bureau of Immigration, kasunod dyan ng Bucor eh. Sa ngayon, ayaw munang magbigay ng komentaryo ng kalihim kung suhulan nga ba o extortion ang nangyari dahil hindi pa tapos ang investigasyon sa iskandalo. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Tuloy na sa Biyernes ang pagsasagawa ng summary hearing sa mga pulis na sangkot sa pagkakapaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ayon kay Philippine National Police Internal Affairs Service Inspector General Alfegar Triambulo, may nakita silang probable cause laban sa grupo ni dating CIDG-8
Chief Superintendent Marvin Marcos, kaya isasalang ang mga ito sa summary hearing. Pinagsusumite na rin nila ng position papers ang mga nasabing pulis upang mapabilis ang proseso. Yung argument nila kasi hindi na kami nagpapa-actual hearing kasi tatagal po yun, daming objection. Submit nyo lang ebidensya nyo, tapos yung argument nyo na ginagawa sa korte na i-argue nyo na siya ay walang kasalanan, isulat nyo na lang, tapos titingnan namin para madali ang proseso. Ang grupo ni Marcos ay nahaharap sa reklamong grave misconduct na maaari nilang ikatanggal sa pwesto. Samantala, tinapos na ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagdinig sa kaso ng pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Isang executive session ang isinagawa ng komite kanina kasama ang mga ikinatawan ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police upang klaruhin ang ilang sensitibong impormasyon. Ayon kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, kung pagbabatayan ang mga nakuha nilang impormasyon ay malaki ang posibilidad na rub out of premeditated ang nangyari gaya ng report ng NBI. Sa ngayon ay inihahanda na nila ang committee report matapos ang serye ng mga pagdinig at sisikaping mailabas sa darating na Enero. May mga bagong information pa pointing to premeditated murder. Well, ni-wrap up yung legislative inquiry. So we can now start preparing the committee report para mai-report out na sa floor on this coming January. Samantala, umabot na sa mahigit 5 bilyong piso ang halaga ng mga kontrabadong nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC sa loob lamang ng 5 buwang operasyon ng bagong administrasyon ng ahensya. Ito ang balita ni Aiko Miguel. In the past 5 months, I can honestly estimate that's more than 5 billion worth of different types of contraband has been confiscated. Tinatayang umabot na sa 1.266 billion pesos ang halaga ng illegal drugs, partikular na ang shabu, cocaine at ecstasy ang nasabat ng Bureau of Customs sa loob lamang ng 5 buwan. Ayon kay Commissioner Nicanor Fealdon, bago na ang mukha ng mga drug mule. Kung dati ay mga African, ngayon ay Caucasian, Brazilian, Venezuelan at Malaysian nationals na ang kanilang nahuhuli. Mahigpit ang pagbabantay ngayon ng BOC sa mga entrance at exit point ng bansa dahil may mga makabagong strategiya na ang mga sindikato sa pagpuslit ng mga droga. Matatandaang nakumpiska ang mga droga sa loob ng chocolate canisters, parcels, lalagyan ng vitamins at maging sa mga kahon ng laruan. They're evolving, they're trying to be more clever in bringing these drugs to our country, but we are also catching up with them. As you can see, more than 1 billion na yung drugs na huli natin. Bukod sa droga, may mga nakumpiska rin ng BOC na ibang mga produkto sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa kulang na importation clearance, walang dokumento, counterfeit at undeclared items. Fake cigarettes, we have already confiscated more than 1 billion already. Bigas, marami tayong nahuling bigas. Daan-daang metric tons na po siya yung ating nahuli. 7 barko na yung nahuli natin na bigas. Kasalukuyan na iniimbestigahan ng BOC ang ilang broker at importer na umano'y sangkot sa corrupt practices. Magsasampa ng kaso ang ahensya sa sandaling mapagtibay ang mga ebidensya laban sa mga ito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs. Naghain ng petisyon ng isang party list group upang paimbestigahan ang umano'y discrepancies sa mga resulta ng eleksyon na inilabas ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV nitong nakaraang Mayo. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hinihiling ng isang party list group sa Korte Suprema na imbestigahan ang umano'y mga discrepancy sa resulta ng halalan na inilabas ng PPCRV nitong nakaraang May 2016 elections. Isang petisyon ang inihain ng Consuela Party List upang himukin ang SC na paimbestigahan sa COMELEC ang ginawang quick count ng PPCRV. We want to make it clear that we're not here to question the results. Our client is not a sore loser, but it has a responsibility to over 1 million of its members to be clarified of what happened with regard to the manner by which PPCRV handled the data.
Batay umano sa mga inilabas na resulta ng PPCRV, nakakuha ang konsla ng mahigit 300,000 na boto noong gabi ng May 9. Umakyat pa ito sa mahigit kalahating milyon kinaumagahan ng sumunod na araw. Ngunit nang ilabas ng COMELEC ang opisyal na resulta, mahigit 200,000 boto lamang ang nakuha ng konsla, kaya't hindi ito nakasama sa mga nanalong party list. We wrote PPCRV asking them what happened, and we are getting conflicting statements as to what really happened on that day. We have asked COMELEC to investigate this matter, and unfortunately, we feel that nothing is being done. Hiniling din ng grupo sa korte na utusan ng COMELEC na ilabas ang resulta ng random manual audit at ang kopya ng source code at hash code ng mga makina upang masuri ito ng mga eksperto. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Susunod sa ito ang balita. Provincial buses bawal nang dumaan sa bahagi ng EDSA southbound simula bukas kasabay ng striktong pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy. Publiko muling binalaan ng Philippine National Police na mag-ingat sa mga modus operandi ng mga kawatan ngayong holiday season. Sisimulan na bukas ng Interagency Council for Traffic o IAC ang mas striktong pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy. Pagbabawalan na ring dumaan sa EDSA ang lahat ng provincial buses simula Timog Avenue hanggang P. Tuazon Boulevard sa Quezon City. Ito ang balita ni Joan Nano. Simula bukas, hindi napapayagan ng Interagency Council for Traffic o IAC ang lahat ng mga provincial bus na dumaan sa bahagi ng EDSA southbound mula Timog Avenue hanggang P. Tuazon Boulevard simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ito'y dahil epektibo na ang mahigpit na pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy sa lahat ng provincial bus terminal. Sa ilalim ng nose-in, nose-out policy, ipinagbabawal ang pagmamaniobra ng mga bus sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Hindi nila pwedeng gawing part of their terminal ang kalye wherein ngayon nakikita mo either umaatras sila o maabante sa EDSA kung saan naman nagkukos ng sagabal sa trapiko. Nakapaloob din sa regulasyong ito ang pagbabawal sa mga pampubliko at pribadong sasakyan na magbaba at magsakay ng mga pasahero sa harap ng bus terminal. Ang lahat ng mga provincial bus ay makapagsasakay at baba lamang ng mga pasahero sa likurang labasan ng terminal. Kung pwede sa West Avenue pa lang, kumana na sila coming from the north. Kasi West Avenue, maganda sa West Avenue maluwag. So instead na sabay-sabay lahat sila either sa Quezon Boulevard or sa may Timog na doon pa lang sila liliko, it would be best na doon sa West Avenue na sila lumiko. Ang sino mang lalabag sa kautosang ito ay mahaharap sa obstruction at disregarding traffic signs na may multang 300 piso. Sa kasalukuyan ay mayroong 26 na provincial bus company sa bahagi ng Cubao at 12 sa mga ito ang walang lagusan sa likod ng terminal. Epektibo ang mahigpit na pagpapatupad ng nose-in, nose-out policy bukas hanggang December 31. Pagkatapos nito ay muling magsasagawa ng assessment upang makita ang epekto nito sa traffic. Samantala, pansamantalang sususpindihin ng MMDA ang number coding scheme simula December 22, alauna ng hapon hanggang December 23 bilang paghahanda sa bulto ng mga magbabiyahe ngayong holiday season. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Inihain na ni Senator Grace Poe sa plenaryo ng Senado ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Pasay City, itong balita ni Joyce Balancho live. Joyce, go ahead. Yes, magandang gabi sa iyo, Attorney Reggie. Naisalang na nga sa plenaryo ng Senado ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay President Rodrigo Duterte na nakikita mabisang solusyon ng Kongreso sa lumalalang problema ng trapiko sa bansa, partikular na nga sa mga highly urbanized cities katulad ng Metro Manila.
Nagbigay na ng sponsorship speech si Senator Grace Poe sa huling araw ngayon ng plenaryo ng Senado, kaugnay ng hinihiling na emergency powers ni President Rodrigo Duterte. Sa report ng Committee on Public Services, ipinapanukalang bigyan ng otoridad si President Duterte sa pamamagitan ng itatalaga niyang traffic crisis manager na gumamit ng alternative procurement methods katulad ng selective bidding, direct contracting, negotiated procurement at iba pa. Ito ay upang mapabilis ang pagtatayo ng mga infrastruktura at pagkuha ng mga serbisyong kinakailangan ng transportation sector. Nirerekomenda rin ang pag-iimplementa ng decongestion plan kabilang ang pagbubukas ng private roads at ang pagkakaroon ng unified traffic code para sa lahat. Isinusulong din ang pagsasaayos ng Clark International Airport sa Pampanga para marisolba naman ang traffic congestion. Para masiguro na hindi maaabuso ng executive branch ang emergency powers, magtatayo ng Freedom of Information portal kung saan magiging bukas sa publiko ang mga detalye at status ng mga gagawing proyekto. Gagawa rin ng isang Joint Congressional Oversight Panel na kabibilangan ng miyembro ng Senado at Kamara na siyang titingin kung may mga pang-aabuso. Dahil huling araw na ng sesyon ng Kongreso ngayong araw ay inaasahang sa Enero pa magsisimula ang floor debates patungkol sa emergency powers. At kung maaprubahan, ipinapanukalang maisakatuparan ito hanggang sa pagtatapos ng 17th Congress o kundi kaya hanggang i-withdraw ito ng Kongreso. Samantala, Attorney Reggie, naratipika na ng Senado ang 2017 national budget. 17 senador ang bumoto pabor dito, habang 2 naman na sina Senators Panfilo Lacson at Sherwin Gatchalian ang hindi pumabor sa pagra-ratify ng budget. At si Senate Majority Floor Leader Tito Soto naman ay nag-abstain. Sa kasalukuyan, Attorney Reggie, tanging lagda na lang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hinihintay upang maisabatas ang General Appropriations Act para sa 3.35 trillion 2017 national budget. Attorney Reg? Joyce, tanong ko lang, itong hinanda niyang panukalang batas for emergency powers, no? Ano ba ito? Mag-a-apply lamang ito sa Metro Manila o sa buong bansa? Attorney Reggie, dun sa sponsorship speech ni Senator Grace Poe, particularly ni-stress niya yung highly urbanized cities katulad na lang ng Metro Cebu, Metro Manila, Cagayan de Oro at Davao. Pero ang ayon sa kanya, itong Traffic Crisis Management Team na bubuin para supuin itong traffic congestion, pwede silang mag-apply or pwede silang magpasa ng mga measures para din sa other local government units. So for example, sabi ni Senator Grace Poe, pwede na lang override yung mga LGU ordinances kung sakali meron silang mga nakikitang mas magagandang measures to address the traffic in other areas as well. Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-ulat ng live mula sa Senado sa Pasay City. Sa iba pang balita, ibibigay na ng Social Security System o SSS ang unang bahagi ng pension hike sa Enero kahit hindi pa tuluyang naaaprubahan ng Kongreso ang joint resolution ng 2,000 pesos across the board pension increase. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Huling sesyon na ng Kongreso ngayong araw at sa susunod na taon na matatalakay ang ilang mahalagang panukalang batas. Kabilang narito ang pagpapasa sa lower house ng joint resolution para sa 2,000 peso across the board increase sa pensyon ng mga Social Security System members. Sa kabila nito, ayon kay Bayan Muna Representative Carlos Zarate, nangako ang SSS na ipatutupad na nito ang unang 1,000 pisong dagdag sa pensyon sa Enero. Ang third and final reading nito ay malamang sa January na when the Congress resumes its session. No? But then again, as per discussion with SSS, no, they will already implement yung napagkasunduan na first tranche in January. Ang ikalawang yugto ng pagtataas na karagdagang 1,000 piso ay ipapatupad naman sa taong 2019. Kasabay ng pagsusulong sa pagtataas sa pensyon, nakapasa na rin sa second reading ng lower house ang panukalang amyendahan ng charter ng SSS. Batay sa House Bill number 2158, maaari nang mag-aproba ng pagtaas sa kontribusyon o premium ang mga board member kahit na walang approval ng Pangulo ng Bansa. Pag inapprove ito by a resolution ng SSS board, then it will be they can already implement it even without the imprimatur of the President. Kapag tuluyang naisabatas,
posibleng tumaas na rin ang sinisingil na kontribusyon sa mga miyembro ng SSS kasabay ng umento sa buwan ng pensyon ng mga retiradong miyembro. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Idineklara na ng Malacanang na special non-working days ang December 26, 2016 at January 2, 2017 sa bisa ng Proclamation No. 117. Ito ay upang bigyang oportunidad ang publiko na magkaroon ng mas mahabang holiday kapiling ang kani-kanilang pamilya lalo't kapwa na tapat. Sa weekends ang December 25 at January 1. Ang proklamasyon ay pinirmahan ni Acting Executive Secretary Menardo Guevara na bahagi ng Caretaker Committee habang nasa labas ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte. Muli naman pinayuhan ng Philippine National Police o PNP ang publiko na mag-ingat sa modus operandi ng mga kawatan na maaaring magsamantala ngayong holiday season. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Muling pinaalalahanan ng Police Community Relations Group ang publiko na mag-ingat sa mga kawatan na maaaring sumalakay ngayong holiday season, lalo na sa mga matataong lugar. Ayon kay PCRG Director Police Senior Superintendent Gilbert Cruz, kung abala ang publiko sa pamimili, ay abala din ang mga masasamang loob tulad ng mandurukot, snatcher at mga miyembro ng salisi at laslas gang sa pagsasagawa ng kanilang masasamang intensyon sa iba't ibang estilo. Kaya payo ng opisyal sa publiko, iwasan na ang pagsusuot ng mga mamahaling alahas, pagdadala ng maraming pera kung pupunta sa mga matataong lugar, gaya ng tiangge at night market upang hindi mabiktima ng mga magnanakaw. Yung keyword na nararamdaman mo lagi yung bag mo dapat nandun eh. Kung nasa likod sa backpack mo, ilagay mo sa harap mo. Kung naka-belt bag ka, ilagay mo sa harap yung belt bag mo. Tapos kung meron kang jacket, sa loob ng jacket mo ilagay yung wallet mo, hindi dun sa likod. Dahil sa siksikan kasi, kala mo nagsisiksikan lang, yung pala binubutas na yung back pocket mo. So dapat maingat sila. Payo rin ang pulisya sa mga mamimili na mag-ingat sa modus operandi ng mga manlulokong tindera upang wag madaya sa kalidad at timbang ng binibiling produkto. Kung balak namang magbakasyon o umalis ng bahay, siguruhing nakasara ng maayos ang mga pinto at bintana ng bahay upang wag mabiktima ng akyat bahay gang. Tanggalin rin sa saksakan ng appliances upang hindi masunugan, subalit iwanang bukas ang ilaw upang hindi mahalata na walang tao sa loob ng bahay. Kung aalis sila ng bahay, huwag nilang patayin yung ilaw, lalo kung gabi. Kasi palalabasin mo na may tao pa rin yung bahay mo. Diba? Tapos yung lock, kailangan ilock mo yung pinto mo, and then nailock mo na yung pinto mo, naibilin mo pa sa kapitbahay mo or dun sa kamag-anak mo. Tiniyak naman ni Colonel Cruz na 24/7 na nakabantay ang mga tauhan ng PNP sa mga mall, terminal, pamilihan at places of worship simula sa Biyernes bilang bahagi ng pinaiiral na full alert status. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Naka-heightened alert na ang Bureau of Fire Protection sa posibleng pagsiklab ng mga sunog dahil sa paggamit ng paputok at mga pailaw ngayong holiday season. Samantala, kinilala ng Bureau of Fire Protection ang mga bombero na nagpamalas ng kabayanihan sa pagganap ng kanilang tungkulin sa isinagawang 43rd Fire Service Recognition Day. Ito ang balita ni Brian De Paz. Isang ceremonial turnover ng donated emergency vehicles at signing ng grant contract ang isinagawa ngayong araw sa pagitan ng Embahada ng Japan at Bureau of Fire Protection. Nagkaroon rin ng Memorandum of Agreement ang BFP sa Pag-asa kaugnay ng Fire Danger Rating System bilang bahagi na rin ng kanilang paghahanda ngayong holiday season. May nakatutok sa prevention, yung inspection at saka yung information campaign. Dangan nga lang, nalulusutan pa rin tayo ng sunog. Kaya kailangan nga talaga paigtingin pa yung prevention. Tuwing holiday season, may naitatalang insidente ng sunog sanhi ng mga paputok at nag-overheat na holiday decorations.
Samantala, pinangunahan naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Ismael Sueno ang pagbibigay parangal sa mga natatanging bombero na nagpamalas ng kabayanihan. Medalya ng kabayanihan kay SFO1 Florencio Azonza Jr. ng BFP-NCR dahil sa pagliligtas sa isang taong gulang na bata sa isang sunog sa South Triangle sa Quezon City noong October 31. Medalya ng kadakilaan naman ang ibinigay kina SFO1 Ernesto Belecarpio III, SFO1 Carmelo Eugenio, FO3 Bill Astudillo, FO2 Christopher Gaor ng Special Rescue Unit ng BFP-NCR. A fireman hero, because when I saw this big fire in New York some time ago, I think it was in September 2011, I had a big admiration for firemen, how they lost their lives in support of. Binigyan rin ng tokens of recognition ang nasa 32 local government units at non-government organizations. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. At karing kay katamong balitang promdi. Dumalan laking lalam na ning investigasyon ding 40 tauhan ning Metro Bacolod District Jail uli na ning akong piskarang kontrabando king kilob ning kulungan. Ining report ng Lalaine Moreno. Ginpahalin na sa pwesto ang isa ka tinawos ang Metro Bacolod District Jail matapos mapamatud-an nga nagpabaya sa obligasyon gani nakasulod sa presuhan ang mga ginadilian nga bagay. Nakumpiska sa mga otoridad sa Greyhound Operation ang 3 ka sachet sang ginapatihan nga shabu, mga patalom, 13 ka cellular phones, mga bold nga movies, gunting, SIM cards kag memory cards. Mayara na gani isang-isa na na-relieve. So, by January, ma'am, ina-expecta na mayara sang movement of personnel. Suno kay BJMP NIR spokesperson Jail Inspector Luis Salcedo, ginaimbestigahan pa ang 39 ka mga tinawos sang presuhan kaangtanan sa mga ini sa pagpasulod sang mga ginadilian nga kontrabando nga butang sa pihak sang hugot nga pagpatuman sang inspeksyon. Dapat ang warden is mas closely monitor nila ang operations ng jail. Then mayroon sa mga lapses, ma'am, sa like the facility wise. Kung mapamatud-an nga nagpabaya ini sila, gilayon ini nga pahalinon sa pwesto kag isaylo sa iban nga lugar. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. May git king adwang dalang libong pakakaluluking Central Luzon ing asahan dang midagdag king listahan and project ning Department of Social Welfare and Development king tuto king Banwa. Ining balita ng Joshua Antonio. Salukuyan pamurin ang validation ng Department of Social Welfare and Development karing iyabe king listahan ng project ng departamento. Yung listahan ng project pamamilang niya karing pakakalulong pamilya at pamanyuri king kabilyan dareti. Itibang miyabe at pipalino nung nano'y malyarang ay saop na karela ni gobyerno ang timo ing livelihood assistance at miyaliwa po. Sila po yung prioridad natin na bibigyan tulong po ng ating ahensya at ibang mga ahensya pa para doon sa mga programa na naaangkop sa mga mahihirap po natin sa bahayan. Matulan ng mga pisyag ng DSWD Region 3, aking kapanayan na miragdagan lang halos adwang dalan na libo pa in bilang rating pamilya ang miyabe kay listahan ng project in tutuking Banwa. 200,000 pa po idadagdag natin na mga na-assess during the time po ng ating validation and finalization. King salukuyan at tsuking 1.3 milyon na pamilya ing at tsuking datos ng DSWD ang makakayabe kay listahanan anong ka rin mumuna ya in Nueva Ecija at tutukyan na naman ni Bulacan at Pampanga. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Tatanggap na lang outpatient ng kakabuklat pa mong drug treatment and rehabilitation facility Kintarlac. Ining balita ng Brian Lacanlale.
Makabuklat na para karing miyong king droga, abisang magbayong biye ing drug abuse treatment and rehabilitation facility king Tarlac Provincial Hospital. Iti ing mumunang pasilidad king Central Luzon, ama ng gapang outpatient at kapat naman king magbilog a bansa. Agpangkang Dangerous Drugs Board Chairman Benjamin Reyes, kailangang aparakalapa ding antikaniting pasilidad pang aso panding miyong king bawal a panulu. So depende sa level ng addiction, test kung mild, moderate to severe. Napag-alaman natin na minsan nakakasama sa mga mild na isama mo sila doon sa mga may severe use disorder. At inyang kapasidad ing rehab center ay iti at anggap dinala na pasyente king metong asesyon. Akit siya king kilub na niti ing counseling area, ampong mga bilila mo namang drug test laboratory. Ngini alapang presyo nung magkano ing bayaran. Dapat sigurado na ning pamuntukan na niti na mas mura kumpara karing pribadong pasilidad. We are formally having an office na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan for assistance with yung kailangan ng tulog ng mga drug dependent po natin. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. At yan ang kaya katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king kaya katamong bansa. Ako'y Frima sa Longga Gloria, Maya Pabegi. Tatlong umano'y sangkot sa operasyon na ilegal na droga ang nasawi sa pamamaril sa Bulacan. Habang isang ginang rin ang nasawi matapos barilin ng mga nanloob sa kanilang tahanan sa Lipa, Batangas. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nilooban ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang bahay ng pamilya Maslum sa Barangay Dagatan sa Lipa City, Batangas, pasado alas 8 kagabi. Tinangay ng mga suspect na dumaan sa bintana ang mga mamahaling gamit ng pamilya tulad ng alahas at gadget, pati na ang hindi pa matukoy na halaga ng pera at safety box. Patay ang may-ari ng bahay na si Ginang Alexandra matapos barilin sa muka ng mga suspect, habang ligtas naman ang anak nito matapos umanong makatakas. Nasa ibang bansa naman ang asawa ng biktima na isang Syrian national. Sugatan naman ang gwardiya ng subdivision matapos ring paputukan ng mga papatakas na suspect. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang insidente. Samantala, sa Bulacan naman ay dalawang umano'y sangkot ng illegal drugs operation. Dalawang 2,578 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na inaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Bilang ng mga Pilipinong mangingibang bansa, inaasahang tataas sa susunod na taon matapos makabawi ang Middle East sa naranasang oil price decline. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano bang mga weather system na nakakaapekto ngayon sa bansa kung meron? Mga kasambahay, may LPA pa rin. Nasa loob pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility. Subalit ito'y nasa kanluran na ng ating bansa dyan sa may West Philippine Sea. Bahagyan na lang nakakaapekto sa ating bansa. At yung isang LPA sa katimugang bahagi ng Mindanao, yan naman nagdudulot ng makulimlim na lagay ng panahon sa may area ng Mindanao at Norge. Sige Ray, bigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinakadistansya po nitong low pressure area, 170 kilometers sa may kaluran po ng Ambulong, dyan po sa may Tanawan City sa Batangas. Samantalang yung amihan nga po ay nakaka-apekto naman sa may extreme northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, yung area po ng Ilocos Region, yung Cordillera, Batanes at Calayan, makakarans po ng mahinang mga pagulan. Ng Metro Manila at nalabing bahagi ng Luzon, meron pong light to moderate rains. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas maaari pong umabot sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature. 29 sa Tuguegarao, sa Baguio po 16 to 24 at sa area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 31 degrees Celsius. Partly cloudy to cloudy skies ang area ng Visayas at magkakaroon din po dyan ng isolated rain
showers and thunderstorms, lalo na po yung area ng Samar at Leyte, magiging Panay Island. Samantalang sa Iloilo City, Metro Cebu and Tacloban City, hanggang 31 degrees Celsius ang posible pong makita ng pinakamataas na temperatura bukas. Sa Mindanao po, makulimlim dahil po yan dun sa epekto, itong pinakabahagi ng ulap ng isang LPA na nasa labas naman po ng Philippine Area of Responsibility. Makakaranas po dyan sa Mindanao ng light to moderate rain. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong umabot sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, gayon din sa Zamboanga City, pero sa Metro Davao hanggang 33 degrees Celsius. Samantala, ang atin pong sunrise, 6:12 a.m. atin naman pong sunset, 5:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po umaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga overseas Filipino workers sa susunod na taon dahil sa nakakabawi ng industriya ng langis sa Middle East ayon sa Department of Labor and Employment. Ito ang balita ni Monokson. Umaabot na sa halos 2 milyon ang bilang ng overseas Filipino workers batay sa ulat ng Philippine Overseas Employment Administration. Inaasahang tataas pa ito sa susunod na taon dahil mangangailangan ng mas maraming skilled worker ang ilang bansa sa Middle East bunsod ng unti-unti ng nakakabawing presyo ng produktong petrolyo. Including of course Saudi Arabia, kaya lang mabait kasi yung hari sa atin eh. And through his Minister of Labor, they manifested their preference for Filipino migrant workers. Sa report ng POEA, ang United Arab Emirates ang bansang may pinakamalaking pasahod sa mga OFW. Sinusundan ng Qatar, Canada, New Zealand, United Kingdom, Singapore, Saudi Arabia, Macau, Bahrain at Oman. Pinakamalaki pa rin ang natatanggap na sweldo ng mga doktor na umaabot ng mahigit 111,000 pesos kada buwan at mga nasa Process Design and Control Service na nasa 87,000 monthly. Mahigit 80,000 monthly rin ang natatanggap ng mga nasa Public Relation at Communication, Aviation at Legal Services. Ang mga trabaho naman na may kinalaman sa Education, Quality Control, Information Technology, Engineering at Architecture ay sumasahod ng 65,000 pesos kada buwan. At dahil nakakabawi na ang oil industry, ang Saudi Arabia pa rin ang top destination ng mga OFW. Kasunod ang Qatar, United Arab Emirates at Kuwait, gayon din ang United States, New Zealand, Brunei at Australia. Kaya hindi na katakataka kung bakit maraming OFW, gaya ng website content admin sa Dubai na si Yul, ang ayaw pang umuwi sa Pilipinas dahil sa laki ng kanilang sinasahod sa ibang bansa. If I still have another 4 years to work here and abroad, at least that's an ample time para makapag-ipon to set up a business or kung uuwi ako ng Pinas. Taliwas naman ito sa sitwasyon ni Mang Alfred na ayaw nang magtagal sa kanyang trabaho bilang pest control technician sa Kuwait dahil sa mababang sweldo at malayo pa sa pamilya. That time na napunta ako dito sa ibang bansa, iniisip ko kaagad na hindi ako magtatagal dito. Pinipigilan naman ng pamahalaan ng mga ibang bansa pa ang mga Pilipino na mamasukan bilang domestic helper lalo na sa Middle East. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Na Memorandum of Understanding ang nilagdaan ng Pilipinas at Cambodia bilang bahagi ng state visit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga kasunduan ay may kinalaman sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng sports, tourism, labor at transnational crimes. Bukod sa mga pulong, dumalo rin ang Pangulo sa isang wreath-laying ceremony sa Independence Monument sa Cambodia. Bukas naman ay bibisita ang Pangulo sa Singapore. Inaasahang isusulong sa bilateral talks ng Pangulo kay Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong ang pagkakaroon ng mas magandang programa para sa kapakanan ng mahigit 100,000 overseas Filipino workers doon. Isusulong rin ng Pangulo ang pagkakaroon ng mas maigting na economic cooperation sa Singapore, lalo't isa ito sa mga bansang may malalaking investment at matagal ng trading partner ng Pilipinas. And for the news abroad, President Barack Obama signs the Medical Cures Bill into law. The new law seeks to address the drug epidemic and accelerate research to cure cancer and improve mental health. James Buntuyan has the details.
President Barack Obama on Tuesday signed into law a $6.3 billion legislative package that expedites government review of drugs and medical devices, boosts cancer and Alzheimer's research, and combats opioid abuse. At the White House ceremony, Republican Representative Fred Upton of Southwest Michigan stood to the right of the president as Obama used a dozen pens to sign the legislation known as the 21st Century Cures Act. It was likely the last bill signing of Obama's 8-year presidency. Confident that it will lead to better years and better lives for millions of Americans, the work that you've done. That's what we got sent here for, and it's not always what we do. It's a good day to see us doing our jobs. The measure grew to include a slew of bipartisan priorities, including $1 billion over 2 years to fight the epidemic of opioid addiction and $1.8 billion for Vice President Biden's Cancer Moonshot initiative. A long-awaited mental health bill was also included in the package. The bill passed both houses of Congress on overwhelming bipartisan votes, an unusual development on health care as lawmakers gear up for a partisan fight over Obamacare in the new year. Critics had wanted the measure to include controls for drug pricing and say that speeding up the drug and device approvals will compromise patient safety. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, Washington, D.C. Concerns among experts mount after an increased activity at a volcanic complex near the Chile-Argentina border, prompting fears of a devastating eruption. Efren Castillo reports. Una actividad intensa y única en un complejo volcánico poco conocido cerca de la frontera Chile con Argentina ha atraído el interés de los científicos internacionales y dirigieron a los gobiernos preocupados con el fin de planificar para la posibilidad de una devastadora erupción. El terreno volcánico de Laguna del Maule, situado en Chile Central, cerca de la frontera argentina, ha aumentado a 2 metros desde 2007, atravesando una elevación a una tasa y consistencia sin precedentes en la historia reciente, dijeron los científicos. Si esa erupción sucediera en el Maule hoy, tendría el potencial de devastar proyectos hidroeléctricos cercanos y bombear cenizas que podrían exterminar los cultivos en las pampas de Argentina y perturbar el tráfico aéreo global severamente. Rhyolite is a very explosive type of magma. This volcanic field, Laguna del Maule, is unique in the Andes and maybe in the entire world, because there is a very large amount of rhyolite. Argentina y Chile han estado trabajando cada vez más estrechamente sobre el control de la cadena volcánica de los Andes que recorre la frontera compartida. Las autoridades de emergencia de Chile dicen que también tienen un plan extenso para la evacuación. Cerca de 2.400 personas viven o trabajan en la zona y el Valle del Río del Maule suministra alrededor del 25% de la energía chilena a través de 14 estaciones hidroeléctricas. Efren Castillo, UNTV, Noticias y Rescate, América Latina. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Po ng UNTV ang isang lola na taga Rizal na maipagamot ang kanyang sakit sa balat. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Mula sa Cainta, Rizal, nagtungo ang isang 78 anyos na byuda sa UNTV Action Center sa Quezon City. Humingi ng tulong si Lola Delia Inoceno sa himpilan para sa kanyang idinaraing na sakit sa balat. Agad naman itong inilapit ng UNTV sa isa sa ating mga partner in public service at host ng Doctors on TV na si Dr. Casey Reyes na isang mahusay na dermatologist. This white bumps is what we call milia. So ano po ba ang milia? Ito po yung white bumps or cyst na may laman na keratin. We can also cure it or remove this with electrosurgery or by pricking. Dito naman po sa isang side ng face ni Nanay Felia,
makikita niyo po merong horn formation. Instead of white, naging black na po yung horn. Matigas po siya. Usually, this horn formation is what we call actinic keratosis. Actinic keratosis po, nagpo-form siya ng horn because of reaction to too much sun exposure. Matapos masuri ni Dr. Casey ang sakit sa balat ni Nanay Delia, agad nila itong ginamot at isinailalim sa medical procedure na cauterization. Niresitahan din ito ng home medications upang mas mabilis na maghilom ang kanyang sugat. Nagpapasalamat naman si Lola Delia sa tulong na natanggap sa pamamagitan ng programang Serbisyong Kasangbahay ni Kuya Daniel Razon. Andito po ako muli para magpasalamat unang-una ng po sa Panginoong Diyos, kay Kuya Daniel, kay Dr. Casey Reyes, kay Dr. CJ, at sa mababait nilang mga staff. Maraming salamat po ulit sa UNTV, Serbisyong Kasambahay. Leslie Longmoen, UNTV News and Rescue, Philippines. Iisa ang reaksyon ng mga nakapanood sa Sponsors Night ng isang araw ikatlong yugto kagabi na ang mensahe ay ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ito ang balita ni Grace Cassie. Halos 2,000 manonood ang dumagsa sa Sponsors Night kagabi ng pinakaabangang advocacy film, ang isang araw ikatlong yugto mula sa panulat at direksyon ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Halos iisa ang naging reaksyon ng mga ito matapos mapanood ang pelikula. Mayroon itong kakaibang konsepto na talaga namang kapupulutan ng aral. Kailangan mo magpakababa. Hindi mo kailangan maging mayaman. Kailangan pakinggan mo lang yung sinasabi ng magulang mo sa'yo. Tumatak sa akin yun. Yung isang natutunan ko doon, yung part nung kay Wendell, pati yung kay Lara Kigama, na hindi mo maayos yung isang bagay pag parehas kayong tama eh. Minsan kailangan kunin mo yung pagkakamali para magkasundo kayo tapos mas malaman nyo kung ano yung tama. Palaging may takot sa Diyos. Kahit sa pulubi dapat merong awa. Mismo nga mga artista namang kasama sa ikatlong bahagi ng Isang Araw the Movie ay humanga rin ang mapanood ang kabuuan ng pelikula. Ayon sa kanila, naipabot nito sa mga manonood ang kabutihan at pagmamahal sa Diyos sa buhay ng isang tao. Hindi kasi lahat ng pelikula yun ang foresight o yun ang binibigay eh. Normally, ang lesson ng pelikula is human nature. Diba? So it's very seldom. It's the word of God. Not many Filipino movies are done like that. So it's a good thing na may katulad nila Kuya Daniel, yung team niya, na nag-iisip ng ganung klaseng forte. Dapat naman talaga siguro na sa lahat ng nakikita natin, sa pinapanood natin, dapat siguro talaga may about God na kasi yun yung maganda sa pakiramdam. And I think if galing talaga kay God yung mga message, yung galing sa Biblia, yun yung talagang tamang lesson na binibigay sa atin. Maging ang cast ng pelikula ay may mga natutunan ding aral sa papel na kanilang ginampanan. Kailangan talaga yung hindi lang nanay, pati yung tatay, kailangan pareho. At saka yung respeto pa rin sa mga magulang, dapat nandun pa rin. Tumatak din sa akin na dapat siguro talagang mas tumulong ako sa mga nangangailangan. Yung simplest na eksena, nabibigyan ng aral, nabibigyan ng moral values. And I'm just thankful that I'm blessed enough na makasama ako sa pelikulang katulad nun na nagpapasa ng ganung klaseng aral. Ayon kay Kuya Daniel Razon, dito makikita ang mensahe na magbubukas sa kaisipan ng anak, magulang at mga ordinaryong tao sa mga bagay na tila nakakaligtaan ng marami. Kasi ang tao pagka meron kang takot sa Diyos, may kinikilala kang Diyos at kinikilala mo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, alam mo na nakikita ka niya kahit nasaan ka nandun at siya ang nakakaalam ng puso at isip mo. So ito isang bagay na dapat gagawin mo yung tama, may nakakakita man sa'yo o wala dahil He's always watching. So Grace Cassie, UNTV News and Rescue, Pasay City. Sa
mapanahong advocacy film ni Kuya Daniel Razon na Isang Araw Ikatlong Yugto ay naniniwala ang ilang opisyal ng PNP na magsisilbi itong gabay sa mga pulis sa pagtupad sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Dumating na ang isang araw na pinakihintay, ang pagpapalabas ng Isang Araw Ikatlong Yugto sa direksyon at panulat ni Kuya Daniel Razon. Ang pelikulang guguhit sa ating kasaysayan, magbabago ng ating pananaw at magmumulat ng ating mga mata. Hindi ko na alam kung sino yung magkatiwalaan ko. Kaya I need you. Dahil nasa frontline ang Philippine National Police o PNP sa pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra illegal drugs, naniniwala si Quezon City Police Chief Superintendent Guillermo Eleazar na magbibigay tanglaw sa tatahaking landas ng mga pulis ang nilalaman ng pelikula. Itong pelikulang ito, dapat mapanood to ng lahat, pati na rin ang ating kapulisan para magsilbing marami kasing aral na pwedeng matututuhan na pwede nating magamit. Para kay Eleazar, ito'y nakapagbibigay inspirasyon sa hanay ng pulisya upang manindigan sa sinumpaang tungkulin sa bayan. Nakita natin si kasamang Daniel na na-portray na hindi lang yung isang pagiging mabuting pulis, kung hindi isang may takot sa Diyos. Na yun dapat siguro nagiging magandang ehemplo. Butong mabuhay at mamatay sa hirap na may inaasa ang pag-asa kaysa mabuhay sa karangyaan at kapangyarihan na ang hinihintay parusa. Magaling. Delikado na ang ibang nasa showbiz ngayon. Oo, baka pwede pang Oscar yan maano ang niya. Samantala, ang bahagi naman ng proceeds ng pelikula ay ilalaan ni Kuya Daniel Razon bilang tulong sa ating mga kababayang nalulong sa iligal na droga upang mabigyang pag-asa at direksyon ng buhay. Para doon sa mga nire-rehabilitate na mga nag-surrender na mga dating drug dependents at yung reintegration nila para sila ay magkaroon ng panibagong buhay na makakapagtrabaho sila ng maayos at makaiwas na sila doon sa paggamit ng drugs. Ikinatuwa rin ng mga opisyal ng PNP ang magandang tema ng pelikula na nagpapakita ng kahalagahan ng paglalagak ng tiwala sa may kapal. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa entertainment at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia, and mabilis ang congratulations ulit sa lahat ng bumubuo ng Isang Araw. Kasama ka dun. Oo, kasama si Talia. Congratulate mo sarili. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.